Good morning. Parang last week lang, no? Ah, parang nandito ulit ako sa BSL. Magandang umaga po ulit. It's a blessing again to be here and to preach God's Word. Um, I'm grateful for the reminder that our hope is in God. Maraming nangyayari sa mundo natin. I work for an NGO that deals with children, so medyo malapit sa puso namin yung nangyari. But indeed, God is our hope. And if we are confused in turmoil sa mga nangyayari, we can find hope, assurance in God. At yun po yung pinag-uusapan natin sa ating series sa 1 John, na tayo ay pwedeng makasigurado sa Diyos. Makasigurado na tayo ay mahal ng Diyos, anak ng Diyos, at tunay na mga Kristiyano. Malapit na po tayo matapos, alam niyo po ba yun? Nasa chapter 4 na po tayo. Last month, hindi last week, tinignan natin ang kahalagahan ng discernment o tamang pagsusuri bilang isang Kristiyano. Paalala ng Apostol John na huwag tayo agad maniwala sa mga nagsasabing sila ay Christian o sila ay nagsasabing nagtuturo sila ng tama. Kailangan nating suriin ang kanilang mga sinasabi, kanilang tinuturo ayon sa Biblia. Ang panukat natin ay ang Biblia. We need to be sharpened, encouraged, and anchored in God's Word. Ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay hindi biro. Kung magpapauto tayo at magpapaloko sa mga maling turo, hindi ito maliit na bagay. Buhay natin ang nakasalalay dito. Hindi ito biro. Ngayong umaga, babalikan ng Apostol John ang isa sa mga pundasyon ng kanyang utos o paalala sa church. Actually, ito siguro ang pinakakilala nating verse sa 1 John. May munting awit po, no, na minsan tinuturo sa mga bata, no? Beloved, let us love one another. Ganun na lang po, hindi talaga ako magaling kumanta. Pero hayaan niyo po magsimula tayo sa isang illustration. Sino po dito ang mahilig manood ng sine? Isa sa mga pinaka-successful na movie franchise ang Marvel Cinematic Universe, MCU. Hindi ko po iisa-isahin yung mga movies, hindi po tayo matatapos. But I will just focus on siguro yung culmination ng storya ng Avengers, yung Endgame. Sa movie na to, nakikipaglaban na yung mga bida, yung Avengers, kay Thanos at sa kanyang army. Actually, hindi nila alam na may chance silang manalo. As a critical time ng kanilang laban, pinaalala ni Doctor Strange kay Tony Stark or kay Iron Man na may iisang chance lang sa ilang milyon na possibilities na manatalo nila si Thanos. At nagets ni Iron Man na ito na yung chance na yon. Alam natin yung eksena kung napanood natin yung movie. Ginamit ni Iron Man yung Infinity Stones at ginamit niya yung Snap at natalo nila si Thanos. Ngunit, ang kabayaran ay ang buhay mismo ni Iron Man. Iron Man's self-sacrifice. Amazing, hindi ba? Actually, amazing kung alam natin yung storya ni Tony Stark or ni Iron Man. Sa mga naunang mga movie ay napakayabang ni Iron Man, Tony Stark. Actually, napaka-selfish niyang tao. Wala siyang pakialam sa iba. Mahilig pa siya mayabang pa siya at pinapakita na siya ang pinakamagaling sa kanilang lahat. Ngunit dito sa Avengers Endgame, pinakita niya na siya ay nagbago. From a selfish character to a selfless savior. Even to the point of death, Tony Stark sacrificed himself for the good of others. Nakaka-amaze yung mga gantong eksena sa mga sine, hindi ba? An amazing feat of love and sacrifice. Ngunit bilang mga Kristiyano, yung sacrifice, yung love, ay hindi para sa sine. Hindi ito once in a lifetime nating ginagawa. The Apostle John will remind us, this is a daily reality
Pang-araw-araw siyang katotohanan sa atin, ang pag-ibig. Kaya hayaan niyong basahin ko ang ating passage in 1 John 4, verses 7 to 14. Kung may mga Biblia kayo, pakisundan po ako. Beloved, let us love one another. For love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit. And we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Manalangin po muna tayo. Gracious Heavenly Father, teach us how to love. Teach us how to love like You. Teach us, through the example of the Lord Jesus Christ, how to love. And teach us, Lord, that this is not a once in a lifetime or once a week action, but a daily reality na kailangan namin ipamuhay para sa bawat isa, para sa aming mga kapatid. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos ng paalala sa atin ng Apostol John na ang banal na Espiritu, sa earlier parts ng chapter 4, na ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos, ang katotohanan, binigyan kaagad tayo ng utos. Let us love one another. Ito daw yung word of God. Let us love one another. At hindi ito bago sa sulat ng Apostol John. Nabanggit niya na sa mga unang chapter, whoever loves his brother abides in the light. As 1 John chapter 2 verse 10. Sa 1 John 3 verse 11, sabi niya, for this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. Kung familiar tayo sa gospel ni John, actually, yung utos na ito ay hindi inimbento ni John. Sino po ba nagsabi that we should love one another? Hindi ba ang Panginoong Jesus mismo? That is found in John 13. Ayon kay Apostle John, ang pag-ibig natin para sa kapatiran, sa kapatid, sa church, ay isa sa matinding ebidensya na tayo nga ay anak ng Diyos. Na tayo nga ay Kristiyano. Tayo nga ay may tamang relasyon sa Diyos. Loving the brethren is a direct consequence of being born of God. Direct consequence. Ang series natin ay tungkol sa pagiging sigurado, hindi ba? Assurance of our faith. Kung gusto nating makasigurado, kailangan nating lumago sa pagmamahalan para sa isa't isa. Ito ay bunga lamang ng bagong buhay natin kay Kristo. Kung tayo ay nagsasabing may bagong buhay tayo kay Kristo, ay dapat tayo ay namumunga para mga puno. At ang bunga ay ang pag-ibig para sa isa't isa. Loving one another. At hindi po ito seasonal fruit. Hindi po ito rambutan na tuwing August at September. Hindi po ito mangga na March or April lang. Ang bunga ng loving one another ay sa lahat ng panahon. Tingnan natin kung ano nga bang ibig sabihin ng love one another. Tignan din natin ang mga rason kung bakit natin kailangan ibigin ang bawat isa. Sa Biblia, actually maraming commands to love. Actually, yung kabuuan ng New Testament, marami
dito ay elaboration lamang nung sinabi ni Jesus na greatest commandment, which is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as ourselves. Ito daw po ang rurok ng Biblia, sabi ng Panginoong Jesus. Everything converges to loving God with all of our being and loving our neighbor as ourselves. At may mga unique din na mga love commands galing sa iba't ibang mga characters sa New Testament. Si Jesus, sabi niya, love your enemies. Si Paul, paalala sa mga husbands, love your wives. Si Peter, pinaalala tulad ni Apostle John, love one another earnestly from a pure heart. Dito sa 1 John, sa paalala o sa utos ng Apostle John, may kakaibang timpla po yung kanyang utos to love one another. Ginagamit po niya yung tinatawag na first person sa utos na ito. Ibig sabihin, kasama siya sa utos, let us love one another. Maliwanag, wala pong exempted sa utos ng Diyos upang mahalin ang kapatiran. Pati ang mga apostol, tulad ni John, ay kasama, walang exempted. Let us love one another. Lahat tayo ay inuutusan ng Diyos. Why should we love one another? May tatlong bagay, tatlong rason na titingnan tayo ngayong umaga. We should love one another because God is love. Ikalawa, we should love one another because God loves us. Tatlo, let us love one another because God is in us. Yung unang dalawang rason po ay maliwanag, ipapakita ko sa text. Yung pangatlong rason ay implied dun sa pangalawa or yung pinaghalo na rason ng dalawa. At connected actually sa chapter 4 verses 1 to 6. Una, let us love one another because God is love. Basahin ko ulit yung verses 7 to 8. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Knowing that love is from God, and God is love, we should love one another. Dahil ang pag-ibig ay galing sa Diyos, ang Diyos ay pag-ibig, kailangan nating magmahalan. Ang tunay na pag-ibig ay galing sa Diyos. True love is from God. At ang love na ito is that God gives of Himself para sa iba, for their benefit. Ayun po yung pag-ibig. To give of oneself for the benefit of others. Bilang mga anak ng Diyos, tularan natin ang ating Diyos Ama. Alam, pinapakita ng science na ang DNA ng mga magulang ay pinapasa sa kanilang mga anak. So yung DNA po naglalaman ng mga information tulad ng kulay ng buhok, kulay ng mata, height, appearance, at etc. Tulad ng DNA, yung nature ng Diyos na pag-ibig ay dapat tularan ng kanyang mga anak. God is love. So as His children, we should be loving like our Father. We should love. Kaya ang main evidence sa pagiging Christian para sa Apostle John, na binabanggit niya dito, whoever loves has been born of God and knows God. At yung opposite, yung hindi daw nagmamahal ay hindi kilala ang Diyos. Kung ikaw ay nagsasabing Christian ka, pero walang pag-ibig ang buhay mo para sa iba, lalo na para sa mga kapatid mo, bad news. Sinungaling ka. Ayon sa Biblia. Marami ka mang alam na theology. Matuwid nga ang iyong buhay, pero kung walang pag-ibig na alam natin ay galing sa Diyos,
para sa inyong mga kapatid, kaibigan, hindi ka nagsasabi ng totoo. Maganda nga ang buhay mo, disente ka, marahil matalino, pero kung wala kang pag-ibig para sa church, para sa mga kapatid, hindi ikaw yung sinasabi mo ikaw. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabi ni John Stott, what he knows is in his head, but it has never gotten into his heart. Yung alam mo ay nasa utak mo lang, hindi ito bumaba sa iyong buhay, sa iyong puso. Nakakatakot, hindi ba? Gusto natin makasigurado, kailangan nating isabuhay yung pag-ibig. God's nature is love. So as His children, we should be loving like Him. May kaunting clarification. Ang sabi ni John, God is love. Not love is God. Mahalaga po yun, no? God defines love, hindi love defining God. Ito po yung mali ng maraming tao ngayon at even yung mga taong nagsasabing Christian sila. Yung kanilang definition ng love ang nagiging Diyos o yun daw yung pag-ibig ng Diyos. Hindi ito yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, what God calls love is the standard. Maaari nating malaman kung ano ang pag-ibig, hindi dahil sa personal nating experience, ngunit sa salita ng Diyos. Kung paano dinidescribe ng Diyos ang pag-ibig. Last month, sinabi natin, false spirits teach false doctrines. False doctrine po yung love is God. The Spirit of truth teaches what is true. God is love. God defines love. Pangalawang clarification. Yung mga katangian ng Diyos, o yung attributes ng Diyos ay hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin. Ibig sabihin, yung kanyang pag-ibig o yung nature niya ng love ay hindi pwedeng ilayo sa kanyang kabanalan, sa kanyang hustisya, sa kanyang kahabagan. Hindi po yun kinachap-chap. Dito po ay binibigyan lang ng diin ni John yung love, pero hindi ibig sabihin na hindi na holy, hindi na merciful, hindi na just ang Diyos. Ine-elevate niya yung love upang malaman natin ano bang ibig sabihin ng pag-ibig. John's focus on God is love is not meant to overrule God's other attributes, yung iba pang katangian ng Diyos. Actually, nire-remind tayo ni John that God's love is holy love. It's just love. It's merciful. It's gracious love. Makita natin sa sinabi nito ni John na yung love ng Panginoon, yung love ng Diyos ay nagbabago ng tao. It's transformative. Kung kilala mo ang Diyos, binabago ka ng Diyos para maging maibigin. Ito yung sinasabi ni Apostle John. Kaya yung mga Christians, ang tawag sa kanila ay born again, or born of God, dahil parang pinanganak ulit. Kung tayo may pinagmanahan sa ating mga earthly na mga parents, ganon din sa ating Heavenly Father. Dahil may Heavenly Father tayo na mag-ibig. Yung asal natin ay dapat nang manahin at gayahin sa Kanya. Those who are transformed by God, who know God, will imitate their Heavenly Father. Gagayahin at gagayahin ng kanyang mga anak ang Diyos Ama. Because anyone who does not love does not know God. Does not know God. Madaling masisipat kung sino yung nagsasabi ng katotohanan at sino yung nagsisinungaling. Hindi po judgmental ang Apostle John. Last month, sinabi natin, suriin natin mabuti ang mga tinuturo ng mga tao. Ito rin ay panuri sa ibang tao. May pag-ibig ba si kapatid para sa akin?
bago tayo manuri, bago natin suriin ang kapatid, suriin muna natin ang ating sarili. Ako ba ay may pag-ibig para sa kapatid? Do I love this church? Hindi po yung building, hindi po yung malunggay pandesal bawat umaga na naubusan po ako. Okay lang po. Hindi po yung comfortable nating mga upuan, hindi po yung lunch fellowship natin pagkatapos. Yung mga tao po, mahal ba natin sila? Nabanggit ko kay Jana kanina, parang sumisikip na yung sanctuary natin. Dumadami, praise God. Of course, hindi natin after yung numbers, but dumadami ang mga kapatid. At nagiging mas malaking challenge to love. Dumadami yung kailangan nating mahalin. Magandang challenge, pero ito'y galing sa Diyos. May pag-ibig ba tayo para sa kapatid natin kay Jesus? Ano ba ang itsura ng pag-ibig na ito? In this, the love of God was made manifest among us. Pinakita natin sa atin ng Diyos kung ano ang pag-ibig, that God sent His only Son into the world, that we might live through Him. Verse 9. Paano nga ba magmahal tulad ng Diyos? Ano nga ba itsura ng pag-ibig ng Diyos? Ang tunay na pag-ibig ay makikita ng sinugo ng Diyos Ama, si Jesus, para sa atin. God gave His only begotten Son. Hindi ito bago sa atin. This is the gospel. Yung pag-ibig natin para sa mga kapatid ay nanggagaling sa gospel. Kaya yung sinasabi ni John na test, kilala mo ba talaga ang Diyos? Alam mo ba talaga yung gospel? Bumaba na ba talaga sa puso mo yung gospel? Kaya mamahalin talaga natin. Mga kapatid, sino nga ba tayo? Bakit nga ba tayo nagtipon-tipon dito? Hindi ba dahil bawat isa sa atin ay naintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa gospel? Bawat isa sa atin, totoo yung 1 John 3 verse 1, we are God's children. Why? Because God loves us. Hindi lang ikaw yung minahal ng Diyos. Yung katabi mo rin. So, maaari nating sabihin na tayo ay magkakapatid. Yung tawagan nating brother, sister, ay hindi lang title. Totoo po yun. Totoo po tayo magkakapatid. Kahit hindi po tayo magkakamuka, totoo po tayo magkakapatid dahil sa ginawa ng Diyos Ama, binigay sa atin si Jesus. Naisip niyo bang imposibleng mahalin ang kapatiran? Naisip ko na po. Mahirap po talaga. Tignan niyo na lang yung katabi ninyo. Huwag niyo na po palang tignan. Baka magkasamaan pa. Kahit kamag-anak o kaibigan natin sila, usually naman po ang seating arrangement natin ay mga magkakapamilya o magkakaibigan. Hindi ba't maraming pagkakataon na yung mga kamag-anak na natin na Christian o kaibigan natin na Christian ay hirap din tayong mahalin? Kung isipin din natin, actually, hirap din tayong mahalin. Kung nakikita natin ang ating mga kasalanan at ating kahinaan. Kaya saan ba tayo kukuha ng lakas upang ibigin ang bawat isa? Ano nga ba yung pattern? Paano tayo mag-iibigan at magmamahalan sa church? Yung pattern ay binigay ng Diyos sa gospel. Hindi nakasalalay sa tao, nakasalalay sa pag-ibig ng Diyos. Alam ko, hindi natin deserve ang pag-ibig ng Diyos. Tama? Inawit natin kanina that God's grace is unmerited. Hindi siya deserve. Actually, yung pag-ibig, hindi natin deserve. Tulad na lamang ng pag-ibig ng Diyos para sa mga undeserving, ay ganun din ang pag-ibig natin para sa mga kapatid. Hindi natin tinitingnan na sila ay deserve. Kasi kung deserve lang ang pag-uusapan, wala sa atin ang iibigin ng Diyos.
Kaya ang pattern ay tulad ng Diyos na inibig ang mga hindi deserve. Mahalin natin ang isa't isa kahit alam natin na hindi natin deserve. The gospel tells us that God loves us. The gospel is the pattern of love, even to one another. The gospel makes loving one another possible. The gospel makes loving one another possible. Kaya kung tunay kang kapatid, then let us love one another. Because the gospel is true for you. It's also true for me. Pareho natin naranasan ito sa Diyos. Ang sabi din ni John, that love di mabigat. We did not love God, but God loved us. We did not love God, but God loved us. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Lahat tayo ay recipients, tagatanggap lang ng pag-ibig ng Diyos. At dahil natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, na hindi natin binigay sa Diyos, kahit ngayon may pag-ibig tayo na pwedeng ibigay sa iba. Yung pag-ibig na galing sa Diyos ay maaari natin ngayong ibigay sa iba. Alam ko may mga kilala tayo mga hindi Christian na napaka mapagmahal sa kanilang mga pamilya, committed sa kanilang mga kaibigan at even nagbibigay ng tulong sa mga strangers. Kahanga-hanga. Mga taong ito hindi ba nakaka-rebuke? Pwede silang gayahin. Pero para sa Apostle John, mabuti ang mga bagay na ito, pero ang tunay na pag-ibig ay hindi defined ng tao o halimbawa ng tao. Ito ay halimbawa na makikita natin sa Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang niya sinabi, ginawa din niya para sa atin. Yung sinabi ni John, to be the propitiation for our sins, hindi ba't ang pinakamalaki nating pangangailangan ay ang kapatawaran sa ating mga kasalanan? Maraming problema ang mundo, alam ko yun. Pero ito ang pinakamatinding problema ng tao, na hindi natin kilala ang Diyos. Na tayo ay makasalanan at siya ay banal, at wala tayong tamang relasyon sa Kanya. Ano man yung pinagdadaanan natin sa mundong ito yung pinakamabigat na problema. Hindi tayo tama. Hindi tama ang relasyon natin sa Diyos. Kaya ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa atin na binigay niya sa Jesus. Hindi lang para tayo ay mabless, yumaman, magkaroon ng inner peace. Hindi po yun. To be the payment for our sins. Kabayaran para sa ating mga kasalanan. Maraming Kristiyano ang ayaw marinig ang kasalanan. Pero mga kapatid, ito po ang katotohanan. Si Jesus ay hindi pumarito sa lupa upang bigyan tayo ng mayaman, busilak na buhay. Dumating si Jesus para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At dahil sa kapatawaran na yon, maitatama at may ibabalik tayo sa tamang relasyon sa Diyos Ama. That is the gospel. And that is the same kind of love na in-extend natin sa bawat isa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi defined ng tao. Ito ay galing sa Diyos mismo. Let us love one another because God loves us. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Dahil alam natin na mahal tayo ng Diyos, kailangan nating mahalin ang bawat isa. Actually, inulit lang naman ni Apostle John yung kanyang utos.
love one another. Let us love one another. We also ought to love one another. Yung ikalawang rason ay dahil God loved us. Yung una, God is love. At dahil kilala natin ng Diyos, mahalin natin ang bawat isa. Ngayon, kailangan nating mahalin ang bawat isa because God exercised His love for us. Nasabi ko na kanina, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbabago ng tao. Transformative. God's love changes a person. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5, therefore, if anyone is in Christ, behold, a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Alala ko lang po, yung larawan dito ay hindi lang pagbabagong anyo. Alam ko, inisip natin, nung naging Kristiyano po tayo, ay wala namang nagbago sa itsura natin. Yung buhok ko po, hindi po biglang humaba. 2-3 years din po yan. Isip natin na kailangan magbago ako ng anyo. Yung sinasabi dito ni Paul, sinasabi rin naman ni John, na pagbabagong anyo ay yung ating buhay at puso. At yung itsura po nun, kung gusto natin ng illustration, ay yung ginawa ng Diyos sa Genesis 1. Out of nothing, He created something. At hindi lang something. Every day of creation, ang sinasabi, and it was good. Out of nothing, God created something good. Sa buhay natin na walang saysay, dahil tayo ay na kay Kristo, ay bago na tayo. We have been made good. God's love changes you. Has changed me. It can change anyone. Kaya kung meron man dito sa atin na nakikinig na wala pa kay Kristo, na gustong isipin, paano nga ba ako magbabago? Makukuha mo ito sa pag-ibig ng Diyos. Kay Kristo, sa Ebanghelyo, sa Gospel. For God, love is not a concept. Hindi siya sentiment, hindi siya isipan lang. God's love is always in action. We love one another because God loves us. Active na pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang fuel kung bakit natin iniibig ang bawat isa. Kung tumigil lang ang pag-ibig ng Diyos para sa'yo, pwede na nating itigil ang pag-ibig sa bawat isa. Di ba? Magandang reason yun. Feeling ko hindi na ako love ni Lord, kaya hindi ko na love yung brethren. Hindi po yun magiging totoo ever. Hindi po titigil ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, para sa kanyang mga anak. Kaya hindi rin dapat tumigil ang ating pag-ibig para sa bawat isa. May ibang mga tao, para sa kanila, yung love ay yung matinding feeling. Or idea lang, ay, love ko siya. Hindi po ito para sa mga singles, no? Baka pwedeng i-apply, pero minsan, mas mahal pa natin yung ideya ng tao kesa sa actual na tao. Minsan, hinihintay muna natin yung feelings bago natin ma-feel na talagang love natin ang isang tao. Wala tayong ginagawa, wala tayong kinikilos. Hinihintay muna natin na ma-feel ko yung love. Hindi po ganun yung love ng Diyos. At hindi rin po yun yung love na kailangan natin gawin para sa bawat isa. God's love is always in action. At tulad ng action ng Diyos ng love, yun po yung halimbawa natin ng love para sa bawat isa. Kailangan nating kumilos. Tulad ng pagkilos ng pag-ibig ng Diyos. It is right, knowing that God is love, that God loves us, that we should worship God with all of our beings. At the same time, hindi dapat tumigil doon. Nakakanta na lang tayo ng mga awitin. Mas magpo-focus ako, mas magko-commit ako sa Bible study. Mas magiging mabuti na akong tao. Gagayahin ko na talaga si Jesus.
kasama ng mga lahat ng bagay na yon, kailangan nating mahalin ang church. Kailangan nating mahalin ang bawat isa. Sabi ng isang author, if God's love is found in sending and sacrificing the Son, this has unavoidable consequences. Unavoidable consequences. They are freed from the constraints of human selfishness and can love others as they have been loved. Freely you have received, freely give. That's Matthew 10:8. Mga kapatid, hindi ba tayo nailigtas na sa ating pagiging makasarili? We have been freed from our own selfishness. And now we can love others as we have been loved by God. So as freely as we have received God's love, and receiving God's love, kahit ngayon, at i-expect mo bukas meron din, freely give love to one another. As we have freely received God's love, freely let's love one another. Yung verse 12 ay isa sa mga pinaka-misteryosong verse dito sa passage na ito. Kasi sabi ni John, no one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Totoo naman that no one has ever seen God. Pero bakit kailangan i-connect ni John na hindi natin nakikita ang Diyos sa katotohanan na kailangan natin ibigin ang bawat isa? Natanong niyo na po ba yun? Para kay John, kung nagmamahalan ang kapatiran ng mga Kristiyano, may effect. May effect. Pag nakikita ng mga tao that we love one another, hindi lang ng ibang tao, pero tayo rin, may effect. Alam ko na ang effect na ito ay tayo nakakasigurado na tayo nga ay anak ng Diyos when we love one another. Pero may isa pang effect para kay Apostle John. No one has ever seen God. That is a biblical truth. Sa Old Testament, maliwanag na hindi nagpapakita ang Diyos sa tao kasi kapag nagpakita ang Diyos ay walang mabubuhay. Sabi niya sa Exodus 33, no one may see me and live. Kahit si Moses, pinalaan ng Diyos, hindi mo ako pwedeng makita. Actually, ito yung itong doctrine na to ang anchor ng second commandment that we should not create any image. Dahil hindi natin nakikita ang Diyos. Dahil sa kinang ng kabanalan ng Diyos, hindi siya nagpapakita sa atin dahil walang mabubuhay. No one can see God unless God chooses to reveal Himself. Alam din natin sa Old Testament, may mga pagkakataon na nagpapakita ang Diyos sa ibang kaanyuan, sa mga tao. But it is God's initiative to reveal Himself. Iko-connect ko doon yung sinasabi ni John dito. Gusto ba nating makita ang Diyos sa ating kalagitnaan? Ang sinasabi ni John, when we love one another, nakikita natin yung pag-ibig para sa bawat isa. Nakikita natin ang Diyos. Yan po yung sinasabi ni John. Gusto mo makakita ng ebidensya na ang Diyos ay nandito sa church? Let us love one another. Hindi ba't magandang evangelistic tool na makita sa ating mga outreach, sa ating mga ministries, na habang tayo nagsisilbi, nakikita nila na yung mga tao to, bakit punta ng punta dito? Tapos makikita nila, parang mahal nila yung bawat isa. Parang kahit mukha silang pawis, nahihirapan, para silang masaya. Every week pupunta sila dito, magbabahagi ng ebanghelyo. Narinig ko na naman yon. Pero may something sa mga buhay nila. Bakit nila ito ginagawa? Dahil sinasabi ni John, kapag nakikita ng ibang tao na nagmamahalan tayo,
makikita ng mga tao ang Diyos. May isa akong kilalang author, si Rosaria Butterfield. Isa po siyang scholar, LGBT scholar. Kung familiar po sa inyo, naging Christian po siya. May mga sinulat po siyang libro patungkol sa kanyang journey bilang isang LGBT professor patungo sa pagkilala sa Diyos. Ang critical para sa kanya ay ito, nakita niya nagmamahalan yung church. Sa lahat ng kanyang pag-aaral, hindi niya nakikita ang Diyos. Actually, nire-reject niya ang Diyos. Actually, naging Kristiyano siya dahil gusto niyang pag-aralan ang Christianity. Bakit ba itong mga taong to ay ganito? At actually, gusto niyang i-debunk ang church at ang Christianity. So, bilang isang scholar, nag-invite siya, nag-interview ng mga pastor, mga church. At dahil nakita niya yung pag-ibig sa church, nakita niya ang Diyos. Oo, binibigay sa kanya yung gospel habang nagkukwentuhan sa mga pastor. Pero dahil na-witness niya mismo, nagmamahalan yung church, yung sinasabi nilang gospel, baka totoo nga. At totoo nga. The gospel is made visible by our love for one another. Iniisip natin, ano bang pwedeng evangelistic tools? Kakanta ba si Bok? Sasayaw? Si Lennox? Para ipakita yung gospel. Magsiskit ba tayo? Pinakamatinding gospel illustration, let us love one another. Kapag nakita ng ibang tao na ang ebanghelyo ay sinasabuhay natin as we love one another, napakagandang evangelistic tool, hindi ba? At yun yung sinasabi ni John, no one has ever seen God. But if we love one another, God is in our midst. Nakikita ang Diyos. John ends verse 12 in this way, that God's love is perfected in us. Yung love na galing sa Diyos, na-perfect daw o nakukumpleto kapag minamahal natin ang bawat isa. God is love. He loves us. Galing sa kanya yung love. And we love Him. And then, yung flow ng love ay hindi lang para pabalik sa Diyos, binibigay din natin para sa bawat isa. At sabi ng Apostol John, ito po yung kumpletong itsura ng love. God's love for us, our love for Him, and our love for one another. Wala pong excuse. Although, marami po akong pwedeng isiping excuse. Maraming tao ang hindi naman kamahal-mahal kahit Christian sila, hindi ba? But can't we say the same for ourselves? Hindi ba tayo ay unlovable din? Hindi lang paminsan, actually maraming pagkakataon. Huwag niyo na pong tanongin yung asawa ko. Pero marami pong halimbawa na tayo mismo ay hindi kamahal-mahal. But the truth is, God has loved the unlovely. Ikaw at ako. And because God has loved the unlovely, He has made them loving. Paboritong quote talaga kay Martin Luther, that God does not find what is lovely, but creates that which is lovely. Kasi yung pag-ibig daw ng tao ay naghahanap ng kung ano yung kaibig-ibig. But God's love creates that which is lovely. At yun po yung ginawa niya when He loved us. When He loves us continually. So then, we should love one another. Yung last point, let us love one another because God is in us. Actually, connected to it sa pinag-aralan natin last month. By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. Kino-connect ni John yung katotohanan na binigay ng Diyos, ang kanyang banal na Espiritu,
Hindi lang upang ituro ang katotohanan, pero upang tayo ay matutong magmahal para sa bawat isa. Kaya kung may banal na espiritu sa buhay mo, makikita ito sa pag-ibig mo sa kapwa. Ito yung implied na rason kung bakit natin kailangan ibigan ng bawat isa. We have the Spirit in us. The Spirit not only teaches truth, but it also teaches us how to love. Kapag tayo'y nagmamahalan, nakikinig tayo sa turo ng Espiritu. At kung hindi tayo nakikinig sa turo ng Espiritu, baka false spirit yung nasa iyo or wala talaga yung banal na Espiritu. Same yung connection na ginagawa ng Apostle Paul. Sabi niya sa Romans 5 verse 5, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Nalalaman natin yung pag-ibig, na-exercise natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin para sa iba through the Holy Spirit. Gusto nyo ba makasigurado na nasa iyo ang banal na Espiritu? Then grow in loving one another. Of course, kasama, learn to discern the truth, learn to live righteously, learn to love one another. Yung worst case scenario ay nakakatakot. Walang tamang paniniwala, walang matuwid na pamumuhay, walang pag-ibig para sa kapatiran, means no Holy Spirit. No love for God, no new identity, you are not a child of God, you're a child of Satan, sabi ni John. You are not what you say you are if you're not growing in love for the brethren. Ulitin ko yung sabi ni John Stott. What you know is in your head. It has never gotten into your heart. Some application pointers. Una, God's love initiates. God sent His Son, sabi ni John. Not that we have loved God, but He loved us. Ibig sabihin, ang Diyos ang nanguna. And just like God's initiative love, magkusa tayong mahalin ng bawat isa. Nagsisimula ito sa atin. Ibig sabihin, hindi natin hihintayin na mahalin tayo ng ating kapatid bago tayo mag-respond na mahalin din natin sila. Tulad na nagkusa ang Diyos na mahalin tayo, magkusa tayo na mahalin ang kapatid. Ito yung problema natin, hindi ba? Hindi ko naman nafe-feel na mahal ako ni brother o ni sister. Hindi ko rin siya ilalove. Hindi po ito yung nakalagay sa sinabi ni John. John says, let us love one another because God loved us. Nanguna yung Diyos, tulad ng pangunguna ng Diyos. Manguna tayo kung paano tayo magmamahal sa iba. Hindi kailangan maghintay, hindi kailangan ma-experience natin na minahal tayo muna ng kapatid. Alam ko pong mahirap yan. I'm sure yung marami sa atin ay na-experience na ang mga kaibigan na binitray tayo, kaya sabihin natin mga Krisyanong kaibigan, lumayo sa pananampalataya at naranasan natin na hindi tayo mahal. Ngunit hindi ito excuse upang hindi magmahal. Dahil ang rason na hindi galing sa tao, ang rason ay galing sa Diyos na nagkusang ibigin tayo. This is not about being nice o pagkakaroon ng maraming kaibigan sa church o magkaroon ng influensya sa iba. Hindi ito magiging extrovert or introvert. Ito ay tungkol sa paggaya natin sa ating Diyos Ama. Magkusa tayo. As God initiated, let's initiate how to love others. Maaring sa mga formal fellowships natin sa church, mga Bible studies,
Mga ministries, hindi lalakasan yung pagpalo sa pickleball. Mali, biro lang, pwede rin po yun. Kasama rin nito yung mga informal na mga pagkakataon. Pag nakakita tayo ng pagkakataon tumulong at ibigin yung kapatid, huwag na tayong maghintay. Ilalove ko ba siya? Gawin na natin. Magkusa tayo. Second principle na pwede nating i-apply. God's love is sacrificial. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita sa Ebanghelyo when God sent His only begotten Son to die on the cross as propitiation for our sins. Tulad ng sacrificial love ng Diyos. Nakita natin sa krus ni Jesus. Ganito rin sana ang ating pag-ibig para sa bawat isa. Selfless giving of ourselves for the benefit of the brethren. May goal ang Diyos kung bakit niya sinugo si Jesus para sa ating kabutihan. Pag-isipan natin, ano ba ang makakabuti para sa kapwa? Minsan, it will incur cost. May kailangan ilabas na pera. Most of the time, kakailanganin ng oras. Kakailanganin ng lakas. How can I love and give myself for the brother, the sister? Kailangan nating pag-isipan. Kailangan din natin ma-realize na may sakripisyo. Tulad ng sakripisyo ng Diyos, yung pag-ibig natin sa bawat isa, kadalasan may sakripisyo, may bayad, may kabayaran sa atin. Hindi nag-aas tayo ng bayad sa iba. Gusto niyo po ba ng side trip? Kasi may side trip po akong naisip. Lagi na lang tayo may side trip, di ba? Pero connected naman po yung mga side trip natin, hindi ba? Isa sa pinakamalaking hadlang sa ating pag-ibigan, to love one another, ay ang obsession ng mundo sa motto na ito, love yourself. Hindi ba ito ang filosofiya ng mundo? Mahalin mo muna ang sarili mo. Magtira ka para sa sarili mo. Respetuhin mo muna yung sarili mo. Para sa mundo, ang problema raw natin ay hindi natin mahal ang ating mga sarili. Kaya ang solusyon, mahalin muna ang ating sarili. Self-care, self-love, self-acceptance. Hindi ba ito ang laman ng mga podcast, ng mga posts sa Instagram or TikTok, ng mga libro na love yourself first. Tama ba ito? May appeal dahil kung hindi mo nga mahal yung sarili mo, ay paano ka magbibigay ng pag-ibig para sa iba? The Bible actually tells us that our main problem is not that we don't love ourselves. We actually love ourselves, but we love ourselves too much. To the neglect of everything else. Yun po yung katotohanan. We love ourselves too much to the neglect of everything else. Ito yung sinasabi ni Paul sa Romans 1, that we have exchanged the glory of God dahil tayo makasarili. Ito yung babanggitin ni Peter na self-love. Ang paggagalingan ng lahat ng ating mga kasalanan. Actually, even the Bible addresses that we already love ourselves. Nalala niyo yung command to love our neighbor? You shall love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, alam ng Diyos that we care for ourselves. We look to ourselves already. Mahal na natin ang ating sarili. Pinapahalagaan na natin ang ating sarili. Kaya tulad ng pagpahalaga natin sa ating sarili, ibigin natin ang ating kapwa. Yun yung verse. Ngunit ang problema natin ay masyado nating love. Masyado nating mahal ang ating mga sarili. Excessive self-love. Actually, yung larawan nito para sa mga tulad ni Augustine, ni Luther, ng mga older theologians, ay para daw tayong nakakuba
nakatingin daw tayo lang sa ating sarili. We are curved in to ourselves. Imbis na palabas, papunta sa Diyos at sa kapwa, yung mga mata natin ay para lang sa ating sarili. Yun daw ang katotohanan sa tao. Masyado nating mahal ang ating sarili. At dahil masyado nating mahal ang ating sarili, masyado lang tayong selfish, ay hindi na natin iniisip ang ibang klase ng pag-ibig. Lalong-lalo na ang pag-ibig ng Diyos. Ang lunas sa sakit ng love yourself or self-love is the love of God in Christ. The gospel. Imbes na love for yourself, isipin mo kung paano ka inibig ng Diyos. Kung ano itsura ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Hindi ito makasarili. Hindi ito para sa iyo lang. If there is love for yourself, remember this, that while we were weak, sinners, enemies of God, God loved us. God gave Christ as payment for our sins. Kung para sa mundo, ang loving yourself is about self-empowerment, self-care, self-respect. God's love is about giving you new life, forgiveness of sins, restoration with God, new identity as children of God, totoong buhay. Kaya mga kapatid, be careful of people who elevate self-love, lalong-lalo na kung nagsasabi silang Christian daw sila. End of side 3. Let's end our time with John's testimony about God's love. Sabi niya sa verse 14, "We have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world." Anong koneksyon na si John mismo ay nakita raw niya at pinapangaral niya ang nakita niya lang mismo na si Jesus mismo ang tagapagligtas ng mundo. John strengthens his command to love one another by establishing that he is close to Jesus Christ. Isa siya sa mga 12 apostles, hindi ba? Actually, part siya ng inner 3 ni Jesus. Nandun siya sa Garden of Gethsemane. His authority comes not from himself, but because he was chosen by Jesus. His ministry, his apostleship, is from Jesus himself. He has seen the Lord. He has testified about the Lord. Actually, sa Gospels, makikita natin na parang hindi naman loving yung Apostle John. Hindi ba siya yung bumulong sa nanay niya na sabihin kay Jesus na siya, saksi James, yung kapatid niya, na sila na lang daw yung sa tabi ni Jesus. Pag bumaba na daw yung kaharian, loving ba yung ganong kaisipan? Gusto nila sila yung bida. Lord, pag ikaw na yung king, no? Ako nandun sa kanan, si James sa kaliwa. Si Apostle John din ba? Siya ba yung nagpaalam kay Jesus na paulanan daw ng apoy yung isang Samaritan village kasi hindi sila pinatuloy? Siya rin yun, hindi ba? At hindi ba siya yung nakatulog habang sabi ni Jesus, manalangin kasama niya? Paano nagbago si Apostle John? Para sa akin, ito ang turning point niya. Natingin ko rin ay turning point nating lahat. Basahin ko yung sinabi niya sa John 19, verse 26. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved, si John po yun, standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Ang turning point para sa Apostle John ay nakita niya na duguan, nakapako sa krus, namamatay si Jesus. John saw firsthand God's love. Jesus dying on the cross. The payment for our sins. Yun yung turning point ni John. Kung bakit ngayon siya is the beloved. Kung bakit din tayo the beloved of God. The Apostle John saw up close the love of God
God's only Son dying on the cross. Bakit obsessed si John sa pag-ibig ng Diyos? Kitang-kita niya mismo, nagdurugo, namamatay ang Lamb of God. John understood the depth of God's love for him. Kapatid, when we look at the cross, we will see the same. The depth of God's love for us. And this is the same kind of love that God wants us to exercise for one another. Naririnig siguro ni John habang sinusulat niya ito sa church. Jesus saying to him, love one another just as I loved you. Ngayon nagbe-make sense kay John yung sinabi mismo ng Panginoon, love one another just as I loved you, as he saw the cross. Kapatid, how about you? Natatandaan ba natin kung paano tayo inibig ng Diyos? Balikan natin yung krus. Dito natin makikita na hindi tayo ka-ibig-ibig, pero inibig tayo ng Diyos. At ito rin ang ating motivation para mahalin ang bawat isa. God is love. God loves us. And God is in us. Kaya kung tayo ay mga anak ng Diyos, let us love one another, for God has so loved us. Let's pray. How great is your love for us, O God, that we should be called children of God. And such we are. Totoo nga, mga anak nga kami ng Diyos. Hindi dahil sa aming mga gawain, pero ngunit minahal mo kami. Ito rin po ang dahilan kung bakit kailangan namin mahalin ang bawat isa. Kung minahal mo ang mga kapatid, gayon din kami. Mamahalin din namin ang bawat isa. Mahirap gawin ito dahil marahil isipin namin, Lord, saan namin kukunin ang pag-ibig para sa iba? Ngunit ang paalala mo, ang pag-ibig na to ay galing sa iyo. Galing sa Ebanghelyo. Galing kung aalalahanin namin ang krus ni Kristo. May personal sacrifice, Panginoon, ang pag-ibig para sa isa't isa. Tulad na lamang ng sakripisyo ng Panginoong Yesus nang ipinakita mo sa amin ang inyong pag-ibig. All the more, may we be encouraged to love one another. Dahil lahat ng meron kami ay galing sa inyo. Salamat dahil totoo ito, yung paalala mo ngayon that we should love one another, marahil ay rebuke para sa aming lahat. Ngunit ito rin ay encouragement. Because you love us, we can repent. Because you love us, we can love one another. We can do better. Because you restore us. So thank you for your great love. Thank you for the cross. Thank you for Christ. In His name we pray. Amen. Magandang umaga po ulit.